Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang Japanese mystery thriller film noong 2021 na pinamagatang Honor Student. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang kwento sa Ichikawa High School sa isang maliit na bayan ng Japan. Ang mga senior students ay nasa kanilang classroom at tumatanggap ng kanilang kamakailang mga resulta ng pagsusulit. Isa sa mga mag-aaral ay si Miyamoto Asuka, isang palakaibigan ngunit may pagkatanga sa pag-aaral. Kahit na ang pagsusulit ay ang pinakamadali sa ngayon, hindi siya nakakuha ng anumang mga sagot ng tama at nakakuha ng 0. Ang kanyang kasintahang si Yoshida ay tumingin sa brighter side na nagsabi na ang 0 ay ang lucky number ni Asuka. Pinagalitan sila ng guro na alam na kung si Asuka ay hindi magsisimulang mag-aral ng maayos, ang kanyang magiging kinabukasan ay masalimuot. Pagkatapos, oras na para sa isa pang test sa history na kinatatakutan ni Asuka. Ang unang tanong ay humihiling sa kanya na pangalanan ng isang monumento na sikat sa pagbibigay ng mga kahilingan kapag binigyan ng barya. Hindi niya alam ang sagot, ngunit imbes na iwanang blanko ang espasyo, isinulat niya ang pangalan ng isang random na lugar na tinatawag na Gachimo. Sa sandaling ilalagay na niya ang pangalan sa papel, isang maliwanag na liwanag ang makikita sa labas ng bintana. Sa isang lugar sa lungsod, isang kakaibang daanan ng gubat ang misteryosong nabuo. Kinabukasan, sila ni Yoshida ay papunta na sa paaralan nang madaanan nila ang isang daan na hindi nila maalala na naroon, kaya dahil sa pagka-curious, nagpa siya ang dalawa na pasukin ito. Pagkatapos ng isang minutong paglalakad, nakahanap sila ng isang dambana na ang pangalan ay hindi nila mabigkas. Si Asuka ay naghagis ng barya at humiling na makakuha ng isang daan sa kanyang susunod na pagsusulit. Ang dalawa ay bumalik sa paaralan at hindi masyadong inisip ang ginawang exploration. Si Asuka ay nakakuha ng 5/100 sa nakaraang pagsusulit at nainis dahil sa paniniwala niya sa kakayahan ng dambana. Noong araw na iyon, may isa pang pagsusulit ang klase tungkol sa world politics. Ang unang tanong ay nagtatanong sa kanila ng pangalan ng kasalukuyang Prime Minister ng Japan. Walang kaalam-alam si Asuka, ngunit sa halip na iwanang blanko ang papel, isinulat niya rito ang pangalan ni Yoshida. Hindi na niya alam ang mga sagot sa mga sumunod na tanong, kaya sa halip ay natulog na lang siya. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Asuka at Yoshida sa kanyang bahay para tumambay. Pagpasok pa lang nila ay narinig na nila ang ingay ng mga magulang na nagtatalo. Ang kanyang ama ay isang salesman na malapit ng matanggal sa trabaho, habang ang kanyang ina ay may relasyon sa isang nakababatang lalaki. Hiniling ni Asuka kay Yoshida na huwag pansinin ang mga ito at dinala siya sa kanyang silid. Sa daan, napansin niya ang mga walang laman na plato at mangkok sa labas ng isang pinto. May kambal pala si Asuka na si Keisuke, siya ay dating pinakamagaling sa kanyang paaralan mula pa noong elementarya. Palagi siyang nakakakuha ng perfect score sa kanyang bawat pagsusulit. Pero iyon ay hanggang sa isang araw ay bumagsak siya sa entrance exam sa high school. Dahil siya ay kilala bilang ang pinakamahusay na scorer, ang kabiguan ay napakahirap para sa kanya, at mula noon ay nagkulong na siya sa kanyang silid. Wala siyang kausap at laging nasa computer na naglalaro ng games. Nalungkot si Asuka matapos magsalita tungkol sa kapatid. Para gumaan ang pakiramdam niya, pumunta si Yoshida sa supermarket para bumili ng makakain. Sa ibang lugar, binibigyan ng marka ng kanilang guro ang mga test paper. Biglang lumiwanag ang dambana, at gayon din ang salamin ng guro. Di nagtagal ay tinawagan ni Asuka si Yoshida para tanungin kung bakit siya nagtagal. Sinabi ni Yoshida na siya ay sobrang abala at hindi sila makakapag-hangout ngayon. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kaklase na nagsasabing si Yoshida ay nasa malaking problema. Lumalabas na napili na pala siya bilang punong ministro ng Japan. Viral sa social media ang mga panayam niya habang nagpo-pose sa camera bilang punong ministro. Kinabukasan, pumasok si Asuka sa paaralan na nalilito pa rin kung paano ang kanyang kasintahan na nagpunta sa grocery ay naging punong ministro. Nakarating rin sa paaralan ang mga balita na nawawala ang mga pangulo ng iba't ibang bansa. Dumating ang guro na may mga graded na papel at iniabot ang kay Asuka na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nakakagulat na nakakuha siya ng perfect score sa pagsusulit kahit na iniwan niyang walang sagot ang karamihan. Habang pinagmamasdan ito, napagtanto niya na si Yoshida ang naging punong ministro dahil isinagot niya ito sa test. Ito rin ang dahilan kung bakit nawawala ang pangulo ng ibang mga bansa dahil iniwan niyang walang mga sagot ang mga tanong. Pinagbigyan siya ng dambana, ngunit sa ibang paraan kaysa sa inaakala niya, at ngayon ay magbabago ang mundo ayon sa kanyang mga sagot para lang makakuha siya ng perfect score. Para itama ang kanyang pagkakamali, ginugel niya ang lahat ng tamang sagot at isinulat ang mga ito sa test paper.
Sa kabutihang palad, gumana ang plano at si Yoshida ay tinanggal sa kanyang unang araw sa trabaho. Ang mga pangulo mula sa ibang bansa ay natagpuan din kaagad, at ang lahat ay bumalik sa normal. Panahon na para sa susunod na pagsusulit, at sa pagkakataong ito ay hindi na kinakabahan si Asuka dahil wala nang mababago kung mali ang sagot niya sa test sa matematika. Pagkatapos ng klase, nakita muli ni Yoshida si Asuka at sinabi sa kanya kung paano siya tinanggal. Pinakalma siya ni Asuka bago sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Hindi siya pinaniwalaan ni Yoshida, at hiniling sa kanya na magsulat ng isang bagay upang patunayan ito. Ngunit bago niya magawa, isang tore sa gitna ng bayan ang nagsimulang kumawag. Ito ay dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya sa math test. Agad na pumunta ang dalawa sa silid ng guro at itinama ang pagkakamali, kaya sa wakas ay naging maayos ang tore. Kahit na ang mga eksperto sa TV ay hindi maipaliwanag kung ano ang naging sanhi ng pag-uuga ng gusali. Habang pauwi, nagpasya sina Asuka at Yoshida na pumunta sa lugar kung saan naroon ang dambana, ngunit nagsarado na ang lagusan. Dahil hindi nila matandaan ang pangalan, wala na silang paraan para hanapin ito muli. Ngayon ang tanging paraan para iligtas ang mundo ay ang pag-aaral ng mabuti ni Asuka at sagutin ng tama ang lahat ng tanong. Determinado na gawin ang lahat ng kanyang makakaya, umupo siya upang mag-aral ng gabing iyon, ngunit nakatulog siya pagkalipas lang ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, sina Asuka at Yoshida ay nasa labas ng silid ng guro, matyagang naghihintay na magrado nito ang mga kamakailang test paper. Gaya ng inaasahan, nakakuha si Asuka ng buong marka, ngunit umaasa siyang hindi siya makagawa ng misteryosong pagbabago sa mundo. Sa pag-uwi, tuwang-tuwang binati siya ng kanyang ama na nagawa ang pinakamalaking benta sa kanyang karera. Isinulat ni Asuka sa huling test na ang tap water ay ang pinakamahalagang mapagkukunan ng enerhiya. Dahil dito, bumili ang mga tao ng mas maraming water purifier na naging dahilan para kumita ang kanyang ama. Nangamba siya ng sandali, ngunit matapos na makitang masaya ang kanyang ama, nagpasya siyang panatilihin ang mundo sa kasalukuyan. Mamaya sa araw na iyon, ibinalita ang mga kaguluhan na nangyayari sa buong mundo para sa tubig. Dahil sa labis na kaguluhan, nagpasya si Asuka na itama ang kanyang sagot at ibinalik ang mundo sa normal. Kalaunan ay nakaisip siya ng ideya na lutasin ang mga problema patungkol sa kanyang mga magulang gamit ang kapangyarihang taglay niya. Sa susunod na test, tinanong siya ng pangalan ng astronaut na malapit ng mag-long trip sa kalawakan. Isinulat niya ang pangalan ng nobyo ng kanyang ina at ipinadala siya sa kalawakan. Dahil dito ay nakipaghiwalay siya sa kanyang ina. Ngunit nagsimula nang mag-focus ang kanyang ina sa kanilang pamilya at asawa pagkatapos ng nangyaring breakup. Ngayon ang tanging tao na kailangan niyang tulungan ay ang kanyang kambal na kapatid na si Keisuke. Sa susunod na test, isinulat niya na lalabas ang kanyang kapatid at batiin ang lahat ng magandang umaga. Ang plano ay hindi gumana tulad ng naisip niya, at sa halip na si Keisuke ang lumabas, ang kanilang ama ay pumasok sa kanyang silid at pinilit siyang lumabas. Nagdulot ito ng malaking pagtatalo sa pamilya, na pag-alaman na ang kanyang ama ay muling pinagbantaan na tatanggalin sa trabaho, at ang kanyang ina ay nagsimulang mag-text ulit sa ibang mga lalaki. Napagtanto ni Asuka na ang paglutas sa kanyang mga problema sa kapangyarihan ay pansamantala lamang. Nagsimula siyang gumawa ng aktwal na pagsisikap na makipag-usap sa kanyang kapatid dahil ito ay isang academic genius. Nakaupo siya sa labas ng kanyang pintuan habang nag-aaral at nagbabasa ng malakas araw-araw. Nakagawa siya ng ilang mga pagkakamali na bumabagabag kay Keisuke, ngunit hindi siya tinatama nito sa loob ng ilang araw. Hanggang sa isang araw, nilaktawan ni Asuka ang isang math problem dahil sa sobrang hirap, ngunit nakipag-usap si Keisuke sa unang pagkakataon at tinuruan siya kung paano ito lutasin. Dahil sa patnubay ng kanyang kapatid, si Asuka ay nagsimulang mag-aral ng mas mabuti, kahit na nakakausap lamang niya ito sa saradong pinto. Sa kalaunan, ang kanyang ama ay nagsimulang magbasa ng mga libro para sa salesman, at naglagay din ng karagdagang pagsisikap sa kanyang trabaho. Habang binura naman ng kanyang ina ang lahat ng numero ng kanyang mga manliligaw sa kanyang telepono at itinoon ang pansin sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng isang linggo, nakakuha si Asuka ng perfect score sa pagsusulit ng walang tulong ng sinuman. Tumakbo siya papunta kay Keisuke na may dalang magandang balita, ngunit tumanggi itong buksan ang pinto, tulad ng dati. Kinaumagahan, si Asuka at ang kanyang mga magulang ay nasa hapag-kainan at kumakain. Nagulat sila nang lumabas si Keisuke at binati sila. Humingi din siya ng tawad sa kanyang ama sa pagsuko at nangako na gagawa ng mas mahusay mula ngayon. Isang araw sa kanilang pagpunta sa paaralan, nakita ni Asuka at Yoshida ang unang test paper sa loob ng bag ni Asuka. Pinunit niya ito dahil 5/100 lang ang nakuha niya. Pinagsama niya ang mga piraso na biglang bumuo sa daanan patungo sa dambana.
Dito lamang niya napagtanto na nagsulat siya tungkol sa isang dambana na nagbibigay ng hiling na pinangalanang Gachimo sa kanyang unang sagot. Ang dalawa ay agad na pumunta sa dambana at nagmakaawa na baligtarin ang hiling at baguhin ang mundo sa normal. Naghintay sila na may mangyari, ngunit nadismaya nang walang nagbago. Sa paaralan, ang guro ay nagbigay ng isa pang test, sa pagkakataong ito ay tungkol sa world geography at populasyon. Biglang naalala ni Asuka na pinagbigyan lamang ng dambana ang kanyang kahilingan dahil nag-alok siya ng barya. Nangangahulugan ito na para baligtarin ang kahilingan, kailangan niyang bawiin ang barya. Mabilis niyang natapos ang pagsusulit at nagmadaling umalis. Gayunpaman, ang barya ay nasa loob ng isang nakalock na lalagyan. Gumamit siya ng stick para subukang mailabas ito at halos magtagumpay. Sa bahay, si Keisuke at ang kanyang mga magulang ay nag-uusap tungkol sa kanyang hinaharap. Siya ay masaya na sa wakas ay nalampasan ang kanyang pagsubok at nasasabik sa kanyang buhay sa hinaharap. Ang pamilya sa wakas ay nalutas ang kanilang mga problema sa lalong madaling panahon. Makikita natin ang guro ni Asuka na nagmamarka sa pinakabagong pagsusulit. Nakarating siya sa papel ni Asuka, at nakakuha siya ng 100 gaya ng dati. Kasabay nito, hindi sinasadyang nahulog pabalik ni Asuka ang barya sa loob, at kalaunan ay lumiwanag ito sa harapan niya. Di nagtagal ay wala nang makikitang tao sa tapat ng dambana, at sa katunayan ay sa buong lungsod, bansa, at mundo ay walang tao, na parabang ang lahat ay nawala ng biglaan. Sa huling eksena, nakita natin na hindi nasagutan ni Asuka ang huling tanong sa huling test. Ang tanong ay kung ano ang kasalukuyang populasyon ng mundo, at dahil nahayaan itong blanko ni Asuka, ang mga tao ay tumigil na sa pagkabuhay. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.